morning mga Mars in Pars. Red na red yung lipstick natin dyan, Mars. At kami ay going to work. Dalawa ni Pars and si Mixo natin. As usual, sa daycare. Pero bago kami mag-work mga Mars, punta muna kami doon sa Nebula, yung para sa mga bata. Kay bago kami nagbakasyon, meron kasing Nebula si Mixo that time. At chinek si Mixo ba kung okay ba lahat sa kanya. At that time, merong nakitang problema yung hearing niya. Medyo daw hindi siya nakakarinig. Pero that time, kakagaling niya lang galing sa flu at meron siyang ubo. Alala niyo po mga Mars, pagkadating namin sa Davao, pina-check up ko agad si Mixo at yun nga, meron siyang ubo. So, meron siyang schedule sa check up ng hearing niya. And let's hope ay dahil lang po yun sa flu ni Mixo. Sana lang po talaga. Diba pink-pink naman ang ano natin dyan, Mars. Yung dito ba, yung pisngi natin. Paglabas sa bahay, papuntang work, ganyan ang itsura. After 8 hours, haggard versus wala ng lipstick mamayang hapon. Alam mo yung sobrang busy mo, pawis ka na, hindi ka na makapag-retouch. Isipin mo pa yan, ang iniisip ko makalabas ng maaga kay yung Mixo natin, kailangan sunduin na yun. Si Mixo doon sumakay sa tatay niya. Mas gusto niya doon pag lumalabas kami kay minsan lang naman siya makasakay doon sa car ng tatay niya. Usually, ang lagi namin ginagamit itong sasakyan ko. Iniba na pala nila yung Nebula area namin mga Mars. Where is your car? Ah, there. Nagpunta ako doon sa likod. Naalala ko doon man yung Nebula. Tapos nilipat na pala nila dito sa malapit sa laboratory. Yung Nebula namin dati sa likod. Pasok muna kami mga Mars. Ninubula muna ang Mixo. We are done mga Mars. Sobrang bilis lang namin doon. And everything is fine sa ating Mixo. Tama talaga yung sabi namin na dahil lang yun sa flu niya kasi meron siyang ubo at sipon. So hindi siya nakakarinig ng maayos. So, bye guys! See you later, my love. Hey, hey. Nada, na ilala. Ah, okay. So si Pars nang maghatid kay Mixo dahil dadaan pa ako dun sa office ng work ko. At para din maaga ako makalabas mamaya ba dahil lagi akong nalilate mag-pick up kay Mixo. Ngayong araw pala ay work ni Pars ay hanggang 6 ng gabi. So, walang chance na siya mag-pick up sa ating Mixo. Dapat mamaya 4:30 ay tapos na ako sa work. Sana hindi ako bigyan ng madaming work. Binibigay kasi sa akin yung madaming work, Mars. Para daw malaki yung sahod ko kay galing ako sa bakasyon like what I said kahapon sa ating vlog. Diba? Okay naman yun. Pero minsan nakakapagod din kaya Mars. Yung ikaw lahat, okay lang sana kung yung partner mo ay mabilis at alam yung mga pasikot-sikot doon eh. Baguhan pa, kailangan ko pa turuan. Okay, let's go to work. Ay, hala. Puno talaga yung hotel ngayon ba? Okay, yung breakfast area mga Mars. Daming tao. Oops. So, good luck to us today. Ano naman tayo nito? Good is life. Yan yung life ni Maring Queenie nowadays. Hindi makagala-gala kay nag-abot yung mga trabaho namin. Pwede na pala mag-park doon kung meron. Na-empty na pala nila doon, Mars. Oh, kasi doon man ako nagpa-park usually. Pwede na ako mag-park doon. Pasok muna ako. Late na naman ang Maring Queenie niyo mga Mars. Magsundo sa ating Mixo. Ito yung aking susi.
Susi, bakit basa? Ha? Parang, ay, sos, yung aking baon. Hindi ko naubos kasi sobrang puno niyan mga Mars. At kanina, busog na ako. Aawayan na naman tayo ng ating mixo kay. Siya na naman mag-isa dito. Lagi na lang nag-iisa. Ganyan talaga yan. Kay kayod-kayod ang nanay. Oops. Kay madami kaming trabaho ngayon dahil summer. Ano si ating mixo? Where is our mixo? Mixo! Ayun, siya na lang mag-isa mga Mars. Iwawa naman tong aking baby. Ha? Easy still work. How are you? When is she gonna come? At home. Cooking. Because mama is been working. I don't know now the days. Sabi ko pa dun sa caretaker mga Mars, bye-bye, happy weekend. Sabi niya, hey, no, tomorrow is still Friday. Nalikalito na si Maring Queenie. Ay, may bata pa pala. You are not alone pala na? No. Okay, mag-alas 5 na kasi mga There Mars. was 2 kids. Ah, there's still more kids? Yeah, Where? 2. Where? There. I didn't see. Ah, there in the back. Yeah, at the Carlos and Ah, okay. So, buti naman hindi ka mag-isa. Hey, minsan, ikaw lang yung naabutan ko dyan. Sorry nak, mama is been working again. Ganyan naman talaga buhay ni Maring Queenie mga Mars. Bago pa tayo nagbakasyon. Kayod is life. Naglit lang, lagay ko yung susi dito sa bulsa ko. Gusto ko tong ganito na leggings mga Mars ba? Yung may bulsa dito. Ayan. Tapos yung isa naman, dito kay, yung aking jacket, walang bulsa. What is that? Yung ating sasakyan kay parang bodega na naman to nak. Mita? I think something. Yeah, I think you lose it. I don't know. Okay, we can find it later. Maybe it's in the bottom of that chair. Oh, in the bottom. Yeah, okay, let's go. I Ang ating mixo mga Mars, kay gusto niya na daw bumalik sa Pilipinas. Natatawa ako dito kay mixo mga Mars. Kay gusto niyang bumalik sa Pilipinas. Why you did that to me, ha? I was something. I Huh? wanted to tell you something. Okay. Tell me something. You remember? Tell me. I wanted to find the dino hatch. Dino cake from Temu. Who is Temu? It's in your phone. Who is Temu? It's in your phone. Hey. Diyos ko si Temu. Kilala niya si Temu mga Mars. It's in your phone. I tried to find it there, but it's not there. Let me check. No, later. No, now at home. Naka-jacket pa tayo. Oh. Later. Now. Taba tayo ulit, Mars. Kaya galing No, bakasyon. Okay lang yan, Mars. Uy, Why later? paliit tayo ulit. Why later? At least nag-enjoy tayo dun sa Why later, man? bakasyon. Ha? Why later? You have a beer. You No. have a beer. Stop that. Kaya si Mars natin, mamaya pa yun eh. Uy! Hehe. Hey. Ang dami nito mga Wait, Mars. hey. Ano man to? Mga bayarin man to. Uy. Ay, naku. O, diba? Galing tayo bakasyon mga Mars. Nag-abot agad ang mga bayarin natin. That's life. Ano ba to? Ha? What's that? What's that? It's a sticker, but it's not. Yeah, I think it's a sticker. Yeah, it's a... Yeah, you can put it...
somewhere. That's Siya para. okay. Where? Tignan ko muna to mga Mars. Ano to? So, ayun nga mga Mars. Ang sabi ni Mixo kanina, sa sasakyan kami na gusto niya lang sa Pilipinas kami kay hindi ko daw kailangan magtrabaho, hindi kailangan ni Pars pumunta ng work din, at siya hindi niya kailangan pumunta ng daycare. Ang gagawin lang daw niya doon ay matutulog, kakain, maglalaro, maliligo, gagala, magsha-shopping. Aba, tong batang to. At least naman mga Mars, nag-enjoy si Mixo natin sa kanyang vacation. Kahit yung time na nagbakasyon kami ay pagod na pagod ang Maring Queenie yung kakaalaga sa kanilang tatlo. But I'm happy na masaya sila. At least, gusto pang bumalik ni Mixo. Sabi ko nga kay Mixo, sana ganyan lang kadali ang buhay na hindi kailangan pumunta ng trabaho para gala lang tayo ng gala. Tayat na lang tayo ng Eurojackpot, Mars. Malay natin, natawa ako kay Pars kagabi. Nag-dream na naman siya. Tingin-tingin siya ng mga magagandang bahay, mga Mars. Sabi niya, magtaya ka ng Eurojackpot para makabili tayo ng bahay. Yung land na bahay, mga Mars ba? Yung bahay na to, amin naman talaga tong apartment, mga Mars. Yan lang, gusto din namin yung land na bahay ba. Yung may terrace kami, pwede kami maglagay ng swimming pool. Kasi Mixo mahilig sa swimming. Tapos, pag summertime, na-enjoy namin yung summer sa labas. Kaya, mag-iipon kami for our dream house. Yung dream namin sa Pilipinas na magpabahay, mga Mars, malayo pa yun. May balak naman po talaga kami magpabahay sa Pilipinas. Pero, since andito kami at yung bahay dito, mga Mars, medyo may kamahalan talaga siya kumpara dyan sa Pilipinas ba. 1 milyon ka lang sa Pilipinas. Kung gusto mo lang yung mga cute-cute na bahay, magkakabahay ka talaga. Pero pag dito lang, mga Mars, yung 1 milyon mo, convert mo sa euro, ha. Kulang pa yan, mga Mars. Baka sa land mo lang yan papunta. Mahal din ang lupa dito. Kasi mga nagsasabi na buti pa sila, may mga bahay. May ibang goal naman po kaming mag-asawa, mga Mars. Hindi pa lang talaga binibigay ni Lord sa amin ngayon. One day, binibigay din yan. Kailangan ko kumain kay after 30 minutes, mga Mars, lilinis ako dun sa sauna namin. Pwede naman bukas, kaya lang maglilinis din ako ng hallway namin kahit twice a week ko yan siya nililinisan, mga Mars. Kung bukas ko na siya lilinisan, mag-abot yung aking trabaho. Ang meaning nito ngayon ay matagalan ako dun sa baba, tapos mas lalong nakakapagod. So, ngayon ko na lang yun tatrabahuin. Isama ko si Mixo dun sa baba. Padala ko lang yung kanyang iPad, mga Mars, para hindi siya ma-board. Wala na pala kami. Makapunta ba kay Mr. Bingbing? Wala ng salad dun. Kahapon kasi wala akong nakitang salad dun kay Mr. Bean, mga Mars. May onion lang. Ang dami pa namin onion. Nakapanood po sa vlog ni Inday Ruby, mga Mars. Huwag niyo po siyang i-bash na nag-dumpster siya dun kay wholesale bin. Bago pa po kami umalis ng Finland, mga Mars, sabi yun siya na puntahan niya si Mr. Bean. Hindi naman po sa magmamay-ari ako ng Mr. Bean. At least, nang sa ganun, mga Mars, ay may respeto ba na nagpaalam. Wala naman akong problema kaya hindi man sa akin ang Mr. Bean na yan, mga Mars. Kahit sino pwede mag-dumpster. Pero as a respect sa tao, ako natuwa ako nun. Sinabi niya na
magda-dumpster siya. Sabi ko, Gora, why not? Pero, bantayan mo lang yung guard doon o yung gwardiya na pumupunta doon para hindi mawala ba. Yan. Follow niyo po si Ruby mga Mars. Mama in Finland. Yan. Paki-subscribe na lang din po kung gusto niyo din po makita yung another life ng Pilipina dito sa Finland. May ano din po yan siya. Asawa niya is Finnish. At yung asawa niya mga Mars ay katrabaho ni Pars. Then, yung si Lomi, inaanak namin ni Pars. Kaya wag po kayong mag-bash-bash mga Mars na bakit na masura siya. Doon hindi naman po talaga sa atin yun. Enjoy lang po yung panunood dyan sa pagda-dumpster niya. Minsan, pag madami talaga akong kuha, binibigyan ko yan siya mga Mars. Kaya siya lang naman yung malapit yan. Tapos pag nag-gym ako, hinahatid ko lang ba, dinadaanan ko yung bahay niya. So, pag madami akong karne na nakukuha o yung kahit ano, hinahatiran ko din siya. Kaya okay lang po yun na mag-dumpsters eh. Hindi Ruby dun. Okay. Nabasa ko kasi dun sa ano niya Mars, YouTube na binash ba? May nang bash sa kanya. Hala. Bakit nag-ano siya, Mars? Nagputi. Tingnan nyo, Mars. Nagputi siya. Nilabas ko. Ay, na-over to ng tubig, Mars. Ano, ipasok ko to siya. Uy. Kasayang mga Mars. Wala natin to ng tubig. Na-over siguro to. Tapos sa labas ba, nalamigan siya. Uy, sana hindi siya ma-dead, Mars. Kaya ang ganda pa naman ng dahon niya. Ang sigla-sigla, Mars. Balik na lang kita. Bakit kasi nilagay kita dun eh. Yan o. Yan yung lahat ng orchids ko, mga Mars. Then yung isa dito, ipasok ko na to kasi baka magtampo din. Sayang din eh. Pag naano siya, Mars. Na-dead. Palabas pa naman yung bulaklak niya, Mars. Ay, halala. Ayan. Lagay natin dun sa kusina. Tanggalan ko muna ng tubig mga Mars kay daming tubig. Hindi maganda tong pot na pinaglagyan ko. Yan, daming tubig. Ito na lang siya. Alam niyo po ba mga Mars? Itatapon ko na sana to siya. Tapos, nung nilabas ko, biglang namulaklak. Kay patay chi naman good siya that time, mga Mars. Kaya sabi ko, ay, hayaan ko na nga yan dyan. Pero bakit to nagputi-puti, Mars? Sabay nung isa. Nagtampo yata, Mars. Yun o, may puti-puti din siya, Mars. Kasayang. Huwag kang ma-dead, ha? Kaya alagaan pa kita. Hanap pa ako ng isang pot na hindi malaki. Yan o. Matumba, magod siya, Mars. Ganun lang o yung maliliit ba. Ang ganda ng ating orchids mga Mars kay may mga bulaklak. Kaya sabi ko kay Pars talaga, kung gusto mo ako bilhan ng mga flower, gusto ko yung orchids lang. Minsan, hindi niya din ako binibilhan ng orchids. Kaya, wala na Mars, ano nang paglagyan. Yan. Ano natin dyan, Mars. Hindi talaga maganda tong pot na yan kay masyadong malaki ang bunganga. Ayan, nice. Ang ganda, Mars. Huwag kang mamatay ha, please. Tapos yung isa doon, no. Mars, first time ko nagkaganito talaga. Bakit man? Tell me po, bakit siya ganyan? Puti. Parang madided yung dahon, Mars. Yan, first time to, Mars. Bigla siyang nag-yellow, nagputi pala. Hindi pala yellow, nang luspad siya, Mars. Hindi na makita yung aming, ito ba, kita pala. Ayan. Puno na. Hindi na tayo pwede magdagdag ng orchids, Mars.
Hindi tayo pwede magdagdag ng orchids. Mars, kahit puno na. At least mga namulaklak. Aantayin ko na lang si Pars mga Mars para hindi ko na bit-bitin si Mixo dun sa baba habang ako ay nagdilinis. Maya-maya dating na yun si Pars natin. Kakain pa kasi si Mixo. Tagalan na ako. O Mixo, yung food ng ating Mixo mga Mars, yung salmon, cucumber, and then potato. Yan yung kanyang food. Ako kumain na ako ng bread and salmon na lang ako mga Mars. Yan yung aking kinain. Dinner ko na yon. Tapos mamaya, kain na lang ako ng prutas. Oh. Yan lang Mars. Tapos mag-gym pa ako mamaya Mars. Kailangan ko lang kumpletohin yung aking schedule sa workout apps ko mga Mars. Dati 4 times a week yung aking workout. Pero ngayon 3 times na lang siya. Pero 2 hours nga lang mga Mars. 45 minutes cardio tapos the rest niyan yung magbubuhat ka. Pero okay lang. Ending niyan masarap yung aking tulog mga Mars. Hindi yung overtired na hindi ako nakakatulog. Iba yung resulta pag nag-workout ako na busy ko ngayong araw na to. Mag-workout pa ako ay nawala yung pagod. So, ang palit niyan ay masarap na tulog. Diretso talaga yung tulog ko niyan, Mars. Hanggang umaga na yan. Nak, do you want milk? Milk or water? Ha? Milk. Later, Easy will come. Then I go downstairs to wash our... Come, I'm gonna the Jurassic Park, come. Ha? Wait, I'll give you milk. Yan natin to ng milk. Ito, paubos na tong gatas mga Mars. Bukas niyan, kailangan na ulit bumili ng milk para kay Mixo natin at kay Pars. What's that? Oh my God, andito na naman yung mga alaga mo. Dito na naman. Sige na, you eat na. You eat. Nakauwi na si Pars natin mga Mars. And ako ay pupunta sa ating wholesale bin. Dadaanan ko lang. Then punta din ako ng gym mga Mars. Mag-gym ako. Kay day off ko kahapon sa gym. Banat tayo nito Mars. Dahil malaki na ang tiyan. Kain pa more. Masarap kasi kumain talaga Mars. Basta nasa bakasyon ka ba? Alam mo yung time to time. Ano-ano na lang yung naiisip natin kainin. Lalo na dyan sa Pilipinas, Mars. Ano-ano yung nakikrave natin ba? And then, sana hindi kami mag-abot ng security guard. Tahimik ang kapaligiran, Mars. Wala akong nakikitang bantay. Tama lang talaga na iwan natin yung ating sasakyan doon sa Rusta na parking mga Mars. Just in case ba na andyan yung security van or car, hindi niya makita yung aking sasakyan, di ba? Magsilip-silip tayo dito kung meron ba o walang bantay si Mr. Bean. Ayan, in first hindi natin doon kasi may van na parating. Oh, hindi siya security Mars. Oh. And then gora tayo. May bago kaya laman to si Mr. Bean. Takbo. Kay baka. Oy. Sus, patatas. Daming patatas.
Ito, oh. Sira na siya, Mars. Uy. Uy. Butter. Daming butter, mga Mars. Sira siya, mga Mars. Mga literal mga isang butter ng box na kuha ko, Mars. Ang laman. Okay. So, ayun lang yung harbat natin. Yung maganda, mga Mars, kay everyday ko siya napupuntahan ba. So, alam ko yung laman kahapon. Dahil palabas na tayo, Mars. Dito na tayo dadaan. Huwag na tayo mag-shortcut dyan sa kagubatan. Yung papasok lang ba? Para di masyadong halata, diba? Si Rusta, bukas na naman natin yan bisitahin. And then, yun yung ating sasakyan. So, ganyan lang. Ako ay pupunta na ng gym. Tayo na doon kay magpasingot na tayo. Anong oras na ba? Saktong-sakto lang. Ang nakuha ko, Mars, ay butter. Mars, oh. Ayan. Yung maliliit na butter, mga Mars, ito. Dami yan. Ilang pieces kaya yan? 2.1 kg pala yan, mga Mars, oh. Madami-dami din, ha? Para yung security car, mga Mars, ay andun sa gigante. Yun, oh. Kay strict man yan sila. Una, doon, tapos sunod-sunod yan hanggang last to dito. Buti na lang last yan si Mr. Bean dyan. Alam ko na kung ano talaga yung tamang-tama ba na puntahan si Mr. Bean. Kay kung yung mga quarter na oras, mga Mars, or yung after, yung like for 15, for 20, merong security guard. Kahit naman mga 4:45 hanggang mag 5, mga ganyan, Mars. Mga ganyang oras, Mars. May bantay pala si Mr. Bean. Sabi nyo nga, mga Mars, para na akong detective nito. Binabantayan si security car. Kailangan talaga tayo mag-ingat-ingat dyan. Yun talaga ang sekreto para hindi tayo mahuli kay na. Yun lang yung pag-asa ko dito. Nandun nga talaga yung sasakyan ng security. Maya-maya, doon na naman yan siya. Sa ating wholesale bin. Tapos na ako. Ikaw na naman magbantay doon. Nakauwi na ako, Mars. Ang sarap sa feeling pag nakapag-workout. Nawala yung aking pagod. Tapos si Pars, mga Mars, nagluto siya ng isda kanina. Bumili ng maliliit na isda. At ito ang iniwan sa akin. Daran! Oh my God! I-empty ko pa to para mailagay ko yung mga hugasin, Mars. At tuwang-tuwa si Pars natin dito sa nakuha natin, mga Mars. Butter kasi to, eh. Yung sa restaurant, mga Mars ba, yung maliliit, good. Ito, pwede namin ito magamit, Mars. Ayan ito. Masarap pa naman to siya. Binuksan ko, Mars. Ayan, balik ko siya. So, isang box ng butter yung ating nakuha, mga Mars. Nice. Not bad. 50% off pa. Ayan, 50% off. 2 kilos, mga Mars. At si mixer natin ay tulog na. Ano to? Binibili ni Pars na
conditioner ba? Sa damit. Perlana. Bago siguro to ay. Ngayon ko lang to nakita mga Mars. Ganito. Perlana. Ang aga na tulog ng ating mixo. Himala. Kasi usually, 9:30. Pinapatulog ko na yan. Pero ngayon, tulog na siya, Mars. Iano ko muna itong lababo namin. I-empty. Para bukas ay hindi na mamamoy itong mga plato namin. Kaya lang magigising ang ating mixo. I-close ko yung door dito sa aming kwarto. Ayan. Okay, maingay itong mga plato, Mars eh. Tapusin ko lang ito, Mars ha. Para makaligo ako at makatulog na din. Si Pars natin, ang aga din niyang natulog. Ito, itong mga alaga ni Mixo dito eh. Ito ba mga Mars eh? Ang dami. Hinakot na naman niya yung mga dinosaur dito. Dinosaur farm niya daw ito mga Mars. Yung kwarto niya dun ay grabe na. Sobrang kalat. Sa aking next vacation, i-empty ko yung mga, magtanggal ako ng mga gamit dun ni Mixo, yung mga laruan niya. Hala, parang nag-dry to siya mga Mars. Ito hindi na siya nagdahon. I think ito na yung last niya. Wala nang lumalabas. Maybe kailangan ko lagyan ng tubig. No, medyo basa pa siya sa ilalim, Mars. Kaya baka ma-overwater din siya. Nice. Lumalaki na siya. Maglagpas 1 taon na siya sa akin. Tapos ito naman ay hindi na siya nilalabasan ng dahon mga Mars. I don't know what happened. Parang nagtampo to. Ganyan na lang siya, Mars. Hindi na talaga siya lumalaki. Nagpunta kami kay Yani. Nakalimutan namin yung kanyang luggage na ibalik sa kanya. Piniram ko lang kasi to kay Yani mga Mars. Ito, hindi pa nalagay ni Pars dun sa storage namin dahil sobrang busy pa talaga ang mga person mga Mars. Ang dami naming inaasikaso. Laungi, ang sarap sa pakiramdam na hindi malamig. Ay, alam ko na. Yung aking isang orchids, pwede pala to dito mga Mars. Yan ba dito, dyan siya sakto. Tapos ito naman ay lipat lang natin para may salaan. Ito ang walang pot mga Mars. Bibilhan ko pa yan pag ako ay merong time. Ito, ibalik natin to dito. Kalat niya yung aming mga kagamitan at yung aking gamit pang blueberry mga Mars. Andyan pa kay baka mag blueberry si Maring Queenie. Tignan natin. Let's see. Hindi na ginagamit. Wala na talaga akong tanim dito, Mars. Ito na lang yung natira. Tubo pa kaya itong melon ni Mixo? Kailangan kasi to dun sa patag talaga mga Mars. Hindi namin nalipat dun sa yard ni Yani ba? Yun man yung unang plano namin. Lipat yan dun sa yard ni Yani mga Mars. Bago kami nagbiyahe. Nakalimutan man din namin. Bango na tong damit ni Mixo. Hindi niya pa to nasuot dito sa Finland. Pero dun sa Pilipinas, nasuot niya to Mars. Parang isang beses lang din. Nasa Manila yata kami. Nasuot niya to. Cotton to siya eh. Ay, maya na din mga Mars. Punta na ako sa bed namin para ako ay makapagpahinga. Nawala kasi yung aking pagod Mars after ko mag-workout.
Kanina, pagod na pagod. Ngayon, no, energetics maring Queenie. Yung si Jollibee dito mga Mars. Oh. Sa Jollibee, bida ang saya. Very memorable talaga yung 5th birthday ng ating Mixo mga Mars kay sa Jollibee. Ilagay ko to si Jollibee dito sa taas mga Mars. Kasya kaya ka dyan Jollibee. Ay, hindi siya kasya. Hindi siya kasya Mars. Ayusin natin. Lipat ko to. Ito kasi yung mga pamana ni Biena na mga kutsarita Mars. Silver to. Hindi to siya pwede ilagay sa dishwasher kay masisira. Diyan. Oh. Diyan si Jollibee. Oh, diba? Diyan ka matutulog, Jollibee. Enjoy ka lang dyan, Jollibee. Para pag nakita kita, masaya ako. Para yung nanay ang nag-enjoy eh. Dami nga kami tawa nung sa party ni Mixo kay. Nung una, hindi pa lumabas si Jollibee mga Mars. Ako yung natutuwa sa mga pa-games nila. Si Mixo natin, wala siya sa mood kay. Hindi niya rin masyadong naintindihan yung mga ganun na laro mga Mars ba. Pero nung lumabas na si Jollibee tapos nagsayaw-sayaw na, dun niya na na-enjoy mga Mars. Short time lang kasi si Jollibee, akala ko ay whole party andun si Jollibee. Hindi pala, siguro mga 15 minutes lang si Jollibee dun after kaming kumain. Tapos ayun, sayaw-sayaw si Jollibee, tapos picture-picture. Yun lang. Hindi talaga yun siya umabot ng 30 minutes. Mabilisan lang. So,